Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Wala nang ibentahe para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ginawang reforma sa edukasyon sa bansa, partikular na ang pagdaragdag ng senior high school curriculum sa ilalim ng K-12 program. Nadismaya ang Pangulo sa programa dahil hindi nito nakamit ang pinakalayunin na agad na makakuha ng trabaho ang isang estudyanteng nagtapos sa ilalim ng naturang curriculum. Ipinapaubayan na lamang ng Pangulo sa Kongreso ang magiging aksyon sa K-12 program na binuo ng isang batas. Wala naman naging advantage, hindi rin nakukuha sa trabaho eh. So that's his frustration and that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Hataw Balita ngayon. Maaaring iginiit ni Education Secretary Sani Angara ang pangangailangan ng karagdagang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon. Mahalagaan niya ang pagkakaroon ng sapat na pondo para tugunan ang learning crisis ng mga estudyante. Malaking problema ang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral sa bansa. Ayon sa kalihim, ang mga datos ay nagpapakita na marami sa mga estudyante ang hindi umaabot sa tamang antas ng pagkatuto para sa kanilang edad at baitang. Yung budget ho galing sa Kongreso yon. So baka dapat sa kanila tanungin dahil kami nabawasan kami ng budget itong huling taon, di ba? So sana kung kami tatanungin, syempre mas gusto namin madagdagan yung budget namin. Dahil sa kailangan namin ng budget sa classroom, kailangan namin ng budget sa panibagong teacher, kailangan namin ng budget sa repairs. So sana lahat ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno nakafocus sa problema. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Senate Impeachment Court na kukwestiyonin ng defense lawyers ni Vice President Sara Duterte ang kanilang jurisdiksyon sa impeachment proceedings. Paliwanag ni Attorney Reggie Tongol. Tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may kinalaman ito sa petisyon na inihain ng Vice Presidente sa Korte Suprema. Partikular ito sa pagkwestiyon ng kamo ni VP Duterte kaugnay sa pagpapatuloy na impeachment case laban sa kanya. Ayon pa sa Impeachment Court spokesperson, ang pagsusumite ng formal na entry of appearance ay senyales ng kooperasyon ng pangalawang Pangulo sa summons na inilabas ng Impeachment Court. Ngunit hindi anya ito para sagutin ang mga reklamo sa kanya na nakasaad naman sa Articles of Impeachment. Sa halip, mataasan niya ang posibilidad na maghain ng defense panel ng motion kaugnay ng ad cotillam appearance na kanilang naunang inihain. Yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cotillam appearance, na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotillam sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Hataw Balita ngayon. Nakatuon ang pansin ng House Prosecution Panel sa paghahanda para sa nakaambang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga ingay at palitan ng mga pahayag ng Kamara at Senado kaugnay ng issue. Pinaghahandaan ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng pinakamatitibay na ebidensya laban kay VP Sara. Ginawa ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante ang pahayag matapos sabihin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sa gitna ng mga antala sa impeachment proceedings tila ayaw humarap ni VP Sara sa paglilitis. Gayun din parang ayaw din umano ng Senadong magsagawa ng impeachment trial. Naharap si VP Sara sa mga aligasyon ng pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. We will focus on our role in the impeachment process. As much as we want impartiality from senator judges, we would also want to exercise impartiality in prosecuting and conducting our role in the impeachment trial. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na denied ang kanyang asylum application sa the Netherlands.
Gaya ng pagtanggi nito sa sinabi noon ng Department of Justice Secretary Boying Rimulya na mayroon siyang maraming passport. Anya, ang kanyang pagpunta sa Germany ay una nang nakaplano kasama ang blogger na si Maharlika matapos silang maimbitahan ng Filipino community. Kasunod dito ng pahayag na may natanggap umanong impormasyon si Justice Secretary Rimulya na denied o hindi pinagbigyan ng aplikasyon ni Attorney Roque para sa asylum sa the Netherlands. Ayon kay Secretary Rimulya, sa Germany umano ngayon, nag-a-apply ng asylum ang dating palace official. Hihintayin muna ng DOJ na maging penal ang application for asylum ni Roque. Posibleng mahaharap din naman sa extradition ang dating opisyal, lalo na at may motion na sa korte ang DOJ upang kansilahin ang kanyang pasaporte. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na pagbibigay dito kung sa pakasaka. Kaya tayo natin. Basta ano yan, pwede naman file na extradition nga pagdating na panahon. Baka hindi na kailangan kasi kakasin naman ang passport na. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. Hataw Balita ngayon. Inaasahang makauuwi na ng Pilipinas sa Sabado, June 21 ang ilang government official ng Pilipinas, kabilang na ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na kasama sa delegation sa Israel. Ito'y matapos na ma-stranded ang mga ito dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na naging dahilan na pagsasarado ng airspace dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran. Samantala, itinanggi naman ng Kamara na mayroong kongresista kasamang naipit sa gulo sa Israel. Gayunman, patuloy pa rin ang ginagawang pakipag-ugnay ng Kamara sa DFA para matiyak na naprotektahan ang sinumang kababayan sa Israel, may posisyon man o wala sa pamahalaan. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na mayroong 17 government officials ang naipit ng gulo sa Israel, kabilang ang 9 na mayor, 4 na vice mayor, 2 party list representatives at 2 regional directors. Ayun na nga, medyo nakakatakot na. Nalaman ko, pinakita na yung mga picture na yung mga hotel nila binomba. So, we try to find ways to get them out. The option that they took is land trip to Jordan. Then from Jordan, fly out sila to Qatar and back to Manila. Pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Pero ganun pa man, sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Hataw Balita ngayon. Malaking hamon ngayon sa pamahalaan ng repatriation o pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na apektado ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bunso dito ng pagsasara ng airspace dahil sa banta ng mga missile. Gayunpaman, wala pa niyang nakikitang dahilan si PBBM para magpatupad ng mandatory repatriation sa mga OFW sa Israel. Nakadepende niya sa mga individual o kanilang pamilya kung nanaisin nilang umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, dumarami na niya ang mga OFW na nagpapatulong na mauwi dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus na makakakuha ng pinansyal na tulong ang mga Pilipino na nasugatan sa gera nito sa Iran. Sasagutin din anya ng Israeli government ang lahat ng gastos sa ospital ng mga biktimang Pilipino gaya ng tulong na nakukuha ng kanilang mga mamamayan. Batay sa tala ng Philippine Embassy sa Israel, wala namang Pinoy na nasawi sa nagpapatuloy na kaguluhan, bagaman umabot na sa 7 ang nasugatan at 1 nga
ang nasa kritikal na kondisyon. Hataw Balita ngayon. Walang VIP treatment sa mga bilanggo ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito ang naging pahayag ng BJMP matapos dalhin sa ospital kahapon si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Bandang alas 5 ng umaga kahapon nang sumailalim sa appendectomy o operasyon para alisin ang appendix ng dating kongresista. Sinabi ng tagapagsalita ng BJMP na si Jail Superintendent J. Rex Bostinera na nabigyan nila ng impormasyon ang mga korte na may hawak sa kaso ni Teves patungkol sa kalagayan nito. Naghihintay naman ng discharge order ang BJMP upang maibalik din si Teves sa kulungan. Kasi ho ito ay walang court order dahil emergency case po. So nag-inform na tayo sa court and kung kailangan pa po ng further stay sa hospital, of course we will follow the medical advice at iimpormahan din po namin ng korte. May mga pinatitignan na rin po kaming mga pre-existing conditions such as yung asthma niya at yung kanyang puso. Since nandiyan na rin po naman, hindi na naman po makakadagdag sa araw, nagpa-work up na rin po siya para isang gawaan na lang po. Hataw Balita ngayon. Samantala, iminungkahi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga content producers o creators na maglagay ng disclaimer kapag gumamit sila ng artificial intelligence sa kanilang ipopost na videos. Ayon kay CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso, layo ng panukala na matulungan ang mga internet user na matukoy ang mga mali at hindi totoong impormasyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Paraiso na hahabulin nila ang mga gumagamit ng AI sa pangloloko o pang-scam. Hataw Balita ngayon. Patuloy na gumagawa na aksyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang sugpuin ng fake news peddlers, lalo na ang mga gumagamit ng artificial intelligence. Kumpiyansa ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa kapasidad ng kagawaran, lalo na at mas advanced na ang kanilang tools upang ma-detect ng AI content. Tiniyak rin ng DICT CICC na nakikipagtulungan na sila sa technology company na Meta upang ma-review ng ang mga content na maaaring maging source ng mga maling impormasyon. Nangangamba naman ang ilang Pinoy sa maaaring contribution ng generated artificial intelligence sa pagpapalaganap ng fake news. What CICC will do is actively search for these people, analyze yung data at ipasa sa mga law enforcement natin para solido na ho yung kaso pagdating ho sa apprehension, prosecution, and hopefully a conviction would be had. May pangangamba rin po kasi maraming taong pwedeng mapahamak. Maraming maniniwala sa fake kesa dun sa original, ganun po. Mas paniniwalaan nila yung fake kesa sa original. Siguro pagka hindi ka observant na tao, madali kang maloloko. Kung hindi mo hanapin yung pinaka-source, madali ka pong maloloko. Pwede naman baguhin yung boses, pwede baguhin yung mukha ng tao na nagsasalita kahit hindi naman siya. Kaya magiging malaki impact. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng joint training drill sa Cagayan Valley ang Philippine Army at ang US Army Pacific bilang bahagi ng Salaknib exercise ngayong taon. Ang pagsasanay ay nagsimula noong June 16 at magtatapos ngayong araw. Kasama sa ground convoy operation drill ang 100 mobility assets mula sa 2 hukbo na nagsimula sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija hanggang sa Bagabag Airstrip sa Nueva Vizcaya at dumaan sa Isabela State University Oval sa Etiague, Isabela at sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Ang joint operations ay naglalayong mapalakas ang combat power ng dalawang grupo bilang suporta sa territorial defense gamit ang mga assets ng dalawang sandatahang lakas. Good morning, amigo. Sherwin, at good morning din sa iyo, Ani.
Iniutos ng US Embassy sa Israel na manatili sa mga tahanan ang mga kawani at pamilya nito dahil sa tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Sinuspindi rin ang mga serbisyo sa Jerusalem at Tel Aviv hanggang sa karagdagang abiso. Ito ang humahataw na balita ni Miguel De Leon. Magsasara mula Miyerkules hanggang Biyernes ang US Embassy sa Jerusalem at mga konsular na sangay nito sa Tel Aviv dahil sa mga bantang pangseguridad. Sinuspindi ang lahat ng konsular ng serbisyo, kabilang ang pasaporte at birth reports. Ang hakbang na ito ay kasunod ng security meeting ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Wala pa ring anunsyo tungkol sa evacuations para sa mga US citizens. Sarado rin ang Ben Gurion Airport. Pinayuhan naman ng US at China ang kanilang mga mamamayan na tumawid patungong Jordan, habang itinaas naman ng Australia ang babala na huwag magbiyahe. Lalong umiinit ang sitwasyon na matapos magbigay babala si Trump sa Iran na sinagot ng Iranian leader na nagsisimula na ang laban. Miguel Rey De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Magsisimula ang European Union at Australia ng mga pag-uusap para sa isang kasunduang pangdepensa at seguridad. Inaasahang masusundan ito ng katulad na kasunduan kasama ang Canada sa susunod na linggo. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fogaban. Malugod na tinanggap ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang ipinanukalang Security and Defence Pact ng European Union. Aniya magpapatibay ito ng kooperasyon sa defense procurement at magbibigay benepisyo sa industriya at seguridad ng magkabilang panig. Binigyang diin ng European Union at Australia ang pagtutulungan sa Indo-Pacific region sa harap ng lumalakas na presensyang militar ng China. Tinawag ni European Commission President Ursula von der Leyen ang kasunduan bilang bagong yugto sa relasyon ng European Union at Australia. Humiwalay ito sa kasalukuyang free trade talks at bahagi ng hagbang para sa paglahok ng mga non-European Union allies sa 150 billion euro ng SAFE program para sa pinagsama-samang pagbili ng mga kagamitang pangmilitar. Sa European Union-Canada Summit sa Lunes, inaasahan ding malagdaan ang katulad na defense agreement kasama ang Canada. Sa ilalim ng SAFE program at Readiness 2030 plan, layon ng European Union na ang 65% ng mga sistemang pandigma ay magmula sa European o kaalyadong bansa. Naaprubahan na ang paghahain ng mga joint projects at inaasahang magsisimula ang pagpondo bago matapos ang taon. Cres Fugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Nagdaos ang India at Canada ng kauna-unahang bilateral meeting mula noong 2023 matapos ang pagkakapatay sa isang Sikh separatist na nagsanhi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Nagkasundo sina Prime Minister Carney at Modi na magtalaga ng mga bagong sugo upang ibalik ang diplomatikong ugnayan na naantala dahil sa pagkakapatay kay Hardeep Singh Nihar noong 2023. Bagamat itinanggi ng India ang pagkakasangkot, nagpahayag sila ng pagsuporta sa pagpapalakas ng ugnayang pandaigdig. Binigyang diin ni Carney ang mahalagang papel ng India sa supply chain, habang itinulak ni Modi ang pagpapatibay ng mga demokratikong halaga. Umiwas si Carney sa pagbanggit sa aligasyon ni Trudeau na siyang sanhi ng lumalalang tensyon noon. Sa kabila ng protesta mula sa komunidad ng Sikh sa Canada, umaasa ang mga magsasaka na maibalik ang malakas na export ng lentils sa India. Imelda Andrada, humahataw sa Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Seoul, South Korea, ako si Merjo Maleriado. Magandang araw at annyeonghaseyo. Hataw Balita Ngayon.
Maraming salamat, Mary Jo. Samantala, wala pang katiyakan na maipatutupad na ang pilot program ng Korea para sa mga foreign domestic worker na magtatrabaho bilang kasambahay dahil sa pagpapalit ng liderato ng bansa. Ito ang umahataw na balita ni Mary Jo Maleriado. September nung nakaraang taon pa inilunsad ang programa para sa pag-hire ng nasa 100 trained domestic workers mula sa Pilipinas. Ngunit tila malabo pa na maipatupad ito dahil sa pagpapalit ng liderato sa bansa. Layunin ng naturang pilot program na matulungan ng bansa ukol sa child care at mga gawaing bahay sa Seoul. Nangako ang Ministry of Employment and Labor na isasapinal ang naturang programa ngayong buwan ng Hunyo. Ngunit duda naman dito ang ibang mga opisyal. Nakasaad sa programa na ang Pilipinas ang bansang napili na pagkukuhaan ng 100 trained domestic workers. Ito'y upang makatulong sa patuloy na pagbaba ng birth rate ng bansa at isa ring sagot sa problema ng pamilya na may dalawang sahod. Para sa ilang kababayan natin, maganda na masimulan na ito. Para sa akin po, mas okay po sa akin na ma-aprobahan kasi okay naman po yung mga tao dito na trumato ng mga kasambay o domestic helper. Unlike po sa ibang bansa, kagaya po ng Middle East. Tsaka sa sahod din naman po, mataas po yung sahod dito kasi kagaya po namin mga E9 visa ang rate ng domestic helper. So para sa akin po mas okay at pabor po sa akin na ma-aprobahan po yung domestic helper para po sa mga kababayan nating Pilipino na gusto po makapagtrabaho dito bilang domestic helper. Sa akin po kasi yung mga supposed to be pupunta sila dito, hopeful na sila, dami na nila mga plano sa nila papunta dito. Tapos nakapag-train na din sila sa Pinas, tapos ganun, parang malaking disappointment po sa kanila. Tapos yun po, una-una, disappoint sila. Tapos yung mga pangarap nila, marami nang binuo na mga pangarap for the future, gano'n. Binuo ito ng dating presidente na si Yoon Suk-yeol na napatalsik sa pwesto nitong April. Naging kahalili niya si Mr. Lee Jae-myung noong June 4 na nagpahayag ng maraming issue hinggil sa programa. Sa kasalukuyang batas, pili lamang na foreigners ang maaring magtrabaho bilang houseworker tulad ng asawa ng isang Korean or ethnic Korean. Karaniwan na dito sa South Korea na pareho mag-asawa ay naghahanap buhay dahil sa pataas na cost of living. Kaya naman umaasa ang mga mamamayan dito na sa pagpapalit ng liderato ng bansa ay magkakaroon pa rin sila ng makakaya na makakuha ng abot kaya ng isang bahay. Mula dito sa Seoul, South, Mary Jo Maleriado, mahataw sa balita ngayon. Libo-libong overseas Filipino workers ang nakisaya sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Dubai, United Arab Emirates noong June 14. Mga nakasanayang kultura at tradisyong Pinoy ang isinigawa ng mga OFW bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. May humahataw na balita si Bradley Robusa. Nagparada, sumayaw ng tinikling, naglaro ng luksong lubid at kumain ng mga pagkaing Pinoy. Ito ang na-experience ng ating mga kababayang overseas workers sa pagdiriwang ng ika-127 selebrasyon ng Philippine Independence sa Dubai World Trade Center noong nakalipas na Sabado, June 14. Sa pangunguna ng Pinoy Community na Filipino Social Club, Sentro ng Kalayaan 2025 ang muling maiparamdam sa ating mga kababayan ang kinalimutang kultura at tradisyon na isang mahalagang bahagi ng pagka-Pilipino. It's a freedom, that we're thanking the host country for giving us this opportunity na kahit wala man tayo doon, but we were able to celebrate it, and it's really a good celebration for us para tayo magkaisa bilang Pilipino. Dinaluhan ang pagdiriwang ni Department of Migrant Workers Secretary Attorney Hans Leo Kakdak kasama ni Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ferdinand Ver at Consul Marford Angeles. Nangako ang kalihim sa mga Pinoy sa UAE na palalakasin pa ang serbisyo ng ahensya para sa kapakanan ng mga OFW. As we move forward, I give you
my firm assurance the Department of Migrant Workers will continue to even work harder to make our services more accessible, responsive, and inclusive, especially in this digital age. We will innovate, collaborate, and advocate so that no OFW is left behind. Dala ang watawat ng Pilipinas. Sama-samang nakiisa ang Filipino community sa Dubai sa pagsuporta sa pagdiriwang. Umabot naman sa 55,000 OFW kasama ang kanilang pamilya ang bumisita. Hindi lamang upang gunitain ang araw ng ating kasarinlan, kundi upang samantalahin ang pagkakataong makapiling ang kanilang pamilya. Si John Navel, hindi na napigilan ang sariling sumali sa luksong lubid na isang kilalang larong Pinoy. Ang experience ko is the best feeling talaga siya kasi ang saya-saya laro na sa palaro natin na hindi talaga nakalimutan ng mga Pinoy na nandito ngayon sa UAE. Binuhay nila yung mga palaro natin na mga 90s, mga 90s diyan, sino nakalirate. Kami relate kami talaga dito at saka sobrang saya. Yes po, importante bakit kasi yung nagawa natin dati hindi na nagawa ng mga bata ngayon. Yan, nakitry na ibalik natin yung nakaraan. Nag-enjoy naman ang mga mag-aaral habang suot ang makukulay na kasuotan sa kanilang pagtatanghal ng ilang mga kilalang Filipino cultural dance gaya ng tinikling, pandango sa ilaw at karinyosa. Hindi rin nawala sa Kalayaan 2025 ang mga bazaar at Pinoy delicacies gaya ng turon, tokneneng, lumpiang Shanghai, kutsinta at suman. Samantala tumanggap naman ang ilan nating kababayan ng parangal sa isinagawang Gawad Pinoy Awards na layong kilalanin ang kanilang kontribusyon upang maitaguyod ang lahing Pilipino. Si Aling Lin na isang cancer survivor na pili bilang isang awardee. Lahat naman po kami karapat-dapat magkaroon ng Gawad Award, pero siguro deserving na mayroong isang katangian din na nakita sa akin as a cancer warrior breast cancer. Pero na po ako, surviving na po ako for 8 months pa lang po. Then isa din po ako sa kasambahay. So siguro may nakita sila sa akin na gawa nga doon nung go back in COVID time. Mayroon tayong mga kasambahay na nawalan ng trabaho. So, open yung bahay namin para kupkupin po sila, pakainin. Tapos hanggang nakahanap naman sila ng trabaho at bumalik din po sa amin. Napadpad man sa ibang bayan upang maghanap buhay. Nakatatak na sa mga Pinoy ang di walang pagkakaisa at pusong may malasakit sa kapwa. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Ngayong linggo, ating ipinagdiriwang ang Adoption and Alternative Child Care Week. Isang mahalagang pagunita sa kahalagahan ng pagbibigay ng tahanan, pagmamahal at kinabukasan sa mga batang nangangailangan. At ngayong umaga, makakasama po natin ngayon si Director Imelda Ronda, ang Director 3 for Operations ng National Authority for Child Care o NACC, upang ibahagi sa atin ang mga programa, layunin at kahalagahan ng alternatibong pangangalaga at pag-aampon dito po sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo, Director. Yes, magandang umaga po, Ma'am Ani, at welcome po to NACC. Masaya po kami na nabisita po ninyo ang aming opisina ngayong umaga po. Maraming salamat, Director Imelda. Alam mo, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, left and right ang naririnig natin ang mga bintahan ng mga bata. Pero bago tayo pumunta doon, Ma'am, pwede niyo po ba once and for all may paliwanag sa ating mga kababayan, ano ba talaga ang pinaka-role nitong NACC? So, bali po ang NACC ay isang opisina ng gobyerno under po ng DSWD. Ito po ay nasimula noong January 2022 nung lumabas po yung ating batas, Republic Act 11642 or ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. So ito pong batas na ito ay na-reorganize po ang dating opisina ng Intercountry Adoption Board under Republic Act 8043. So ngayon po, ang NACC po ay nakatalaga, ang mandato po nito ay magproseso ng lahat ng adoption
and alternative childcare programs and services ng ating pong mga Filipino children. So pwede po itong domestic administrative adoption, intercountry adoption, or other forms of alternative childcare kagaya po ng foster care, kinship care, family-like care, or residential care. So mandato po natin na pangalagaan lahat ng bata na ito po ay magkaroon ng permanente o forever family po na mangangalaga sa kanila at magbibigay proteksyon at magandang kinabukasan po sa mga batang Pilipino. Okay, Director Imelda, noong mga nakaraan, may binanggit po at naririnig tayo mga balita na bumaba na yung bilang ng mga binibenta mga bata. Pero lately, mayroon balita na bumalik naman ito. Give us update on this kasi mayroon din tayong nabalitaan kaugnay doon sa isinarang Facebook page or account na nagbebenta ng mga baby online mula sa 23 na naiulat. Na ipasara na po ba lahat? Ano-ano ang mga maaring kaharapin na parusa ng mahuhuling nagbebenta po ng baby o ng mga bata, Director? So base po sa aming datos as of Monday, June 13, meron na lang po kaming na-monitor na 12 Facebook accounts and with at least mga 200 po ang following nitong mga Facebook accounts na to. Na patuloy pa rin po na nagbibigay ng plataforma sa mga nagbibenta at bumibili ng bata. At their convenience po kasi mabilis po talagang magpalit o mag-create ng panibagong account kahit na po na take down na po ng DICT-CICC yung mga Facebook account na yon na ngayon po ay 12 na lang yung namomonitor natin from 23 nung una pong nai-report ng NECC nung 2024 itong mga Facebook account na to. Pero sabi ko nga po, kapag ka na-take down, mga isang araw o after 5 days, mga ganun po, bumabalik. May nakikita na naman po kami kasi sa social media naman po, madali lang po talaga mag-create ng account, another account, but still, illegal pa rin po yung mga ginagawa po nilang account na po na yun kasi yun nga po, patuloy pa rin sila na nagbibenta at patuloy pa rin merong mga tumatangkilik, bumibili. Okay. Ma'am, by mentioning that, the Director, ano yung mga ginagawa niyong hakbang? Are you coordinating with the particular agency, like for example, the PNP? Anong mga katuwang ninyong mga ahensya para maputol po ito, yung ganitong mga gawain na nagbebenta ng bata? At saan ang kagaling yung mga batang yon? Bakit na i-afford nila magbenta? Sarili ba nilang mga anak ito? O kaya saan? Ninanakaw ba nila itong mga bata? Saan ang kagaling yung mga ibinibenta nilang bata po? Opo, magmula po nung na-monitor namin ito noong 2024, kami po, ang NECC po ay nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, sa ating pong PNP, WCPD, or yung Women Children Protection Desk ng PNP. Kami rin po ay nakipag-ugnayan before sa Facebook Meta para po sana matulungan kami na ma-take down nga po itong mga accounts na ito. And later on po, kami ay nakipag-ugnayan na rin po sa DICT CICC. So, ang DICT-CICC po, sila po ngayon ang tumutulong sa amin para ma-take down po, ma-monitor po itong mga Facebook account na to. And actually po, since 2024, meron na pong 9 covert operation na ginawa po yung PNP at meron na pong nakasuhan at naparusahan po ng mga perpetrator dito po sa mga gawain na to. So most likely po ay talagang mga magulang po, yung mga nagbebenta, sila po mismo ang pumapasok doon sa mga Facebook account at sila po yung nag-aalok na ibenta yung kanilang mga anak. Meron din pong mga kaso na parang meron pong middleman, meron pong silang parang kasabwat na tao at yun naman po yung nakikipag-ugnayan doon sa mga may-ari ng mga Facebook account na po na yun. Okay. Ma'am, para magkaroon tayo ng karagdagang impormasyon, what is the adoption period po? Ano yung adoption process? Kasi parang may narinig tayo before kasi ang tagal yung adoption process kaya mayroon mga ganito.
Is it right to say that na dahil doon sa process, may nabago na ba po sa process? Na-simplify na po ba ito? And then yung binabanggit nyo ng mga nanay mismo ang nagbebenta nito at may naparusahan na. Nakatulong po yan para matakot yung ibang mga nag-iintensyon na magbenta ng mga bata. Sige nga po, ma'am, bigyan nyo kami ng idea. Is it something to do with the process kaya mayroon tayong mga katulad nito? Sa ngayon po, ang maganda po ay dito po sa ating batas ay pinasimple na po yung ating proseso ng adoption. Kung noon po, nung wala pa po itong ating batas na Republic Act 11642 under ng NACC, ang dati pong proseso ng adoption ay sa korte pa po. So medyo mahaba po dahil alam naman po natin kung gaano po kadami ang mga kaso po sa korte at nandoon po nakafile pa yung mga petition for adoption. At magastos po dahil kinakailangan pa po ang serbisyo ng isang abogado para po makapag-file ng petition for adoption sa court. Pero dahil po dito sa ating bagong batas na administrative na po, yung domestic adoption, ang pagpo-process ng legal adoption is through the NACC na po, pinasimple na po, pinamadali na yung proseso at hindi na po magastos. Dahil sabi nga po natin, hindi po dapat maging mahal ang magmahal. Di po ba? So, wala pong binabayaran na any processing fee or application fee ang lahat po ng mga petitioners na gusto pong mag-adopt ng bata. Ang kanila lang po na kailangan bayaran, of course po, yung mga dokumento na kailangan po nilang maisumite sa kanilang petition, kagaya po ng birth certificate, medical certificate, NBI clearance, at iba pong mga dokumento na kailangan po nilang kumuha sa ibang opisina ng gobyerno, yun po ay merong karampatang fee po na kailangan nilang bayaran para makuha yung mga dokumento na yon. Pero once po na mag-file sila ng petition sa NACC through our regional alternative child care offices, wala pong binabayaran ang petitioner. Okay. So, yan mga kasambahay. Allow me to ask this, Director, may pumasok na message dito. Pati ba yung mga may medical conditions ng mga bata, kasama yan sa mga ina-adapt? Opo, wala po tayong dinidiscriminate na bata po. As long as ang qualification lang po ng bata ay kailangan maideklara sila na eligible and suitable for adoption. So may proseso rin po tayong ginagawa po sa mga bata para maging eligible and suitable po sila na ma-adapt. Yun po ay kailangan magkaroon po muna sila ng Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption or CDCLA na tinatawag po namin. Na NACC rin po ang nag-i-issue po noon. Okay. At yan po ay pinafile po ng ating mga social worker kung yung bata po ay nanggagaling sa mga child caring agencies or mas kilala po natin ng mga bahay ampunan. Maaaring din pong mag-file ng petition yung mga ating po mga social workers sa local government units po. Okay, so ibig sabihin, napakaganda nito. Even may medical condition yung bata, mayroon pala mga interesado na mag-ampon dito. Ma'am, we understand mayroon ko yung activity. Tuwing kailan po ipinagdiriwang ang Adoption and Alternative Child Care Week? Ano-ano yung mga activities na isasagawa ng ahensya para sa pagdiriwang na maaring lahukan din po ng publiko? Director. Opo. So every second week of June of the year po ay pinagdiriwang po namin ang Adoption and Alternative Child Care Week celebration po. So ang aming pong tema ngayong year na po is hope and home for every child. So binibigyan po natin ng pag-asa at permanenteng pamilya ang bawat kabataang Pilipino. So since last week po, last week ay marami na po kaming mga activities all over the region. Yung aming 16 regional alternative child care offices ay nagsagawa na po ng mga activities. So nagkaroon din po kami ng kagaya po ninyo na mga interview sa mga media po para maipakilala at maipalaganap ang legal process of adoption. And nung Saturday po ay meron po kaming nationwide na bisikleta and fun run for a cause at ito po ay dinaluhan ng mahigit 7,000
na mga kababayan po natin na nakilahok sa aming bisikleta and fun run. At ngayon po ay patuloy po ang aming mga regional offices sa kanila pong mga mall forum. So kung ating pong mga kababayan, kung kayo po ay makabisita sa mga ilang SM malls and Ayala malls, nandoon po ang aming mga kasamahang social worker para tumulong po sa inyo kung meron po kayong mga katanungan about the process of legal adoption and foster care. Ayan. So hanggang ngayon po, patuloy po ang aming mga regional office sa pagkandak po ng mga ganitong activities. Okay, this office is under the leadership of... Kami po ay under the leadership ng aming pong very dynamic and young Undersecretary Janela Ejercito Estrada po. Ayan. Ma'am, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, muli, doon sa mga hindi ko pa naitanong, baka may mga reminders kayo at mga announcements na gusto nyo po iparating para mabigyan natin ng babala yung mga nagbibenta ng bata. Stop it, otherwise you will be in trouble. Okay, go ahead po, Director Imelda. Maraming salamat po, Ma'am Annie. So, panawagan po ng NACC na dumaan po tayo sa legal na proseso ng pag-aampon dahil ito po ay binibigyan natin ng proteksyon at benepisyo ang bata kapag po siya ay dumaan sa legal adoption. At patuloy po ninyong suportahan ng NACC sa amin pong paglaban sa mga illegal adoption kagaya po nitong mga online baby selling. Kasi po it's tantamount to trafficking, child trafficking. At meron po tayong batas, yung ating pong expanded Child Trafficking Act, na meron pong kaparusahan ang mga perpetrators nito, ang nagbebenta at bumibili ng bata ay maaaring pong makulong ng panghabang buhay. So wag po nating tangkilikin ang itong mga bagay na ito na online baby selling kasi po hindi po natin binibigyan ng proteksyon ang bata. Sila po ay napapasama pa dahil hindi po natin kilala ang mga tao na pinagbebentahan po nitong mga batang ito. Okay. Maraming salamat po kay Director Imelda Ronda, ang Director 3 for Operations ng National Authority for Child Care o NACC. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, lahat ng bumubuo ng Hataw Balita ngayon, maraming salamat po. Good morning. Good morning po, Ma'am Annie. Maraming salamat po. Hiniling ni Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan na alisin siya sa pwesto bunsod ng kanyang kondisyong medikal. Sa ngayon ay hinihintay na lang ang desisyon ng Philippine National Police matapos itong magsumite ng kanyang kahilingan sa PNP National Headquarters noong Biyernes. Si Gladys Tuabi humahataw. Pansamantalang naghain muna ng leave of absence sa Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan. Hinihintay pa kasi ng opisyal ang sagot ng Philippine National Police Headquarters hinggil sa kahilingan nitong alisin muna siya sa pwesto upang mabigyang daan ang kanyang pagpapahinga at pagpapagaling. I'm in pain. I have medical conditions, so I have to address it. I have 52 metal screws in my body. I have a total knee replacement. I have a titanium spine. In other words, I'm a PWD. I have an impaired ear. So I think I have to address my situation. June 13, 2025, araw ng Biyernes, nang magsumiti ito ng kanyang kahilingan sa National Headquarters. Noong nakaraang araw ay humarap si Marantan sa konseho ng lungsod para sa isang exit call. Sa pamamagitan ng resolusyon, nagkasundo ang sangguniang panglungsod na bigyan si Marantan at ang Davao City Police Office ng pagkilala sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang peace and order sa Davao City. Sa halos isang taong pag-upo ni Marantan bilang City Director ng Davao CPO, inihayag nitong naresolba ang lahat ng 760 focus crimes na nangyari mula sa July 10, 2024 hanggang June 13 taong kasalukuyan. 3 tao ang nakikitaan ni Police Colonel Marantan ng potensyal na maaaring humalili sa kanya ngunit tumanggi muna itong pangalanan. Ay wala pa may order yun sa Marantan. Sa Marantan gihapon, ano mo ang City Director. Kung sa ilaandan ma'am sa mga instructions sa ato ang City Director, walay kausaban ma'am. Actually, sa ato ang mga operations, sa mga instructions coming from Sir Marantan, continuous gihapon, ma'am. Akto muna bilang officer in charge ng Davao City Police Office, si Police Lieutenant Colonel Jed Clamor na kasalukuyang Deputy City Director for Administration ng DCPO.
As long as wala pa order, nato ang City Director ma'am, Sir Marantan, na relieve na siya sa DCPO. Ma'am, as isa nga mo ang ginabuhat ng programa. Kaya katong City Director ma'am Sir Marantan, kada adlaw po na siya nagamonitor sa mga activity ma'am sa 19 police stations and elite unit dito sa DCP headquarters. Number 1 na siya makabalo ma'am kung unsay status sa 8 focus crime, kung unsay mga resulta sa operation nato with the 4 focus directives ma'am sa atong GPNP. Mo lang gyapon ma'am, walay changes as long as wala pa order nga relieve na. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang PNP 15 araw matapos ang paghain ni Marantan sa kanyang kahilingan. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 19 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Yosa, wala na shoutout, Alex, Myong, and Paraon, Bernie. No more shoutout, sabi ni Adet. Okay, sa lahat ng bumubuo na nandito po ngayon sa loob ng NACC, magandang umaga po. At syempre sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.